GM everyone and welcome back to my channel. So for today's episode, muli tayo magbabalik at mag-grind sa Arena 7 gamit ang ating current team composition, Psychic Armageddon meta. But before we start, don't forget to subscribe para updated ka sa lahat ng Project Sino content natin. Alright, so last episode no, ang ganda nung laban natin gamit tong team composition. So may nakatapat tayo na may Guardian, Psychic, and then Breaker. Tapos umabot tayo hanggang turn 2. Sobrang save by the Meteor tayo tsaka Armageddon nga. And hopefully for today's match, manalo ulit tayo and madagdagan ng ating trophy. So currently ang short term target natin for our trophy is to hit 3,200. And currently meron tayong 3,168 trophies. So sa mga hindi nakakaalam, ang current gamit natin na team composition is the Ninja, Breaker, and Psychic. For this team composition, ang special natin dito na target is yung Meteor at saka yung Armageddon. So hopefully no, kaya nilagay natin sa backlane ng ating Psychic para hindi siya kaagad ma-target ng kalaban. Unless yung mga skill na gagamitin ng mga sino characters na kalaban is yung mga skill wherein pwede nilang i-target yung opposing enemy, like this one. So meron siyang disabling formation. Yun yung key term guys, disabling formation. Yan, and if ever naman na mapatay agad yung Psychic natin, meron pa rin naman tayo ditong Breaker. Yan, so main DPS din natin yan, and maganda rin yung nakuha natin dito na special skill which is yung Avenger. Attacks all enemies with power 38 and increase power by 80 for each defeated Sinon allies. So currently di pa natin mapa-level yan dahil napakamahal ng gold na kailangan 30k, and meron na lang tayong 10k almost na gold. Right, that's it. So start na tayo for our Arena 7 grind. Ayan, napansin nyo guys, may nag-pop up no, ibig sabihin hindi na tayo mag-earn ng U-Coin reward since puno na ang ating treasure slot. So makapag-earn lang tayo kapag meron tayo available na slot. Okay, for this match, ang katapat natin is Grappler, Ninja, and Samurai. Medyo mataas yung HP pero so far so good. So first natin is Fireball. And then target natin yung Samurai niya. By the way guys, when building your team composition, always take note of your sino character skills. Kasi may mga skills na makikritical siya or matakas yung damage niya on a specific enemy sino character. For example, yung kanina, for example this one no, Little Thunder, if the target is a ninja, the attack will be critical. So yan yung mga bagay na titingnan nyo rin. And syempre yung energy cost. So at the start of the turn, meron kayong automatic na 5 energy. And then every succeeding turn 4 energy. So yun din yung mga bagay na dapat tingnan mo para ma-utilize mo ng mabuti yung mga skills ng team composition mo. Okay, so pwede natin gamitin itong Crash Buster or AOE, and medyo hindi pa lumalabas yung skill. Siguro sa turn 7 magbibitaw tayo ng mga ibang skill para mapalabas na natin yung ibang skill, kasi turn 8 na wala pa rin yung Meteor. Okay, so meron tayong 5 energy. Siguro nasa harapan yung ano. So hopefully walang Rising Dragon tong ano, Grapper, di ko na check. Kung wala pa naman.
Crescent Moon, Stand Meteor. So, una na yung ating Psychic. Pero alanganin tayo pagdating dito. Una yung ninja niya, una yung grappler. So, try natin i-risk yung 3 energy. Okay, wala na. Hindi ko GG tayo dito. Sana hindi niya mapatay this turn. Kasi if di niya ito mapatay this turn, kaya natin to i-clutch next turn. Since available ng ating Armageddon. Okay, nag-iisip siya or baka pinapatagal niya lang. Wala, GG, nag-Rising Dragon guys. Critical disable. Uy! Nabuhay! Okay. 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 Hiling ko mapapatayin natin siya dito. Tama lang pala yung ginawa natin na skill kasi na-disable yung critical. So hindi nag-critical itong Rising Dragon ng Grappler. So 300 plus. Yun lang. Yun lang. Sayang. At pala sa samurai ko tinarget yung sayang clutch na sana. Mali. Okay, GG tayo. Mali, doon pala yung fireball. Doon ko na lang sa samurai tinira. Pero ang ganda no, sayang. Clutch na naging bato pa. Okay. So, 1 game pa tayo guys. Medyo maling decision yung ginawa natin doon. So, isa din yun, no? Yung titingnan mo, no? Yung pagkagamit ng skill ng kalaban mo. Mali ko doon kasi ginamit niya na pala yung Rising Dragon. So, next turn, yung Samurai talaga yung gagamitin niya. Sayang. Kung yung Fireball yung tinarget natin ni Samurai, panalo sana tayo. So, bilhin lang na tayo dito sa shop since reset na. Uy, puro Gale. Saktong papalevel natin. Ayan, dito sa shop guys, hindi naman kailangan na lahat bibilin nyo, no? Pero nakadepende naman yun sa current na team composition na gamit nyo. Kung gusto nyo bilhin or what. Pero ako kasi kapag may mga, for example, ito sakto para sa breaker, inibili ko talaga. Okay, so next match tayo. Yun, nice one. First turn, Meteor. Lagi yan, kapag nakuha ka sa first turn pa lang, Meteor kagad. Grabe naman yun, critical sa lahat. Siyempre, babawian natin ng Little Thunder yan.
So next is Raking Flame, Jutsu, tapos Catastrophe. Okay, so matitrigger na to ngayon turn 7 yung Meteor natin. And may stun natin yung Grappler niya. Tapos meron pa tayong Overcyclone. Siguro save natin for later. Gale muna. Alright, panalo na tayo dito guys. GG. Tapusin natin gamit ang Crash Buster. Yun! Namatay siya sa sariling recoil. Alright, last 10 trophies. Yun, sa mga hindi nakakalam guys, ba't namatay yung grappler niya? If check kasi natin, ginamit yung skill is yung Rising Dragon, di ba? So, grappler. Meron yung after the attack, reduces your Xenos HP by 60. So, since nasa around 40 plus na lang yung HP niya, medyo wrong move siya doon sa ginawa niya na yun. Anyway, that's it guys for our today's episode. Thank you for watching and hopefully medyo nakuha kayo ng mga tips regarding this team composition. And please subscribe para updated ka sa lahat ng Project Xeno content natin.